Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1266. Panghihimasok ng iba't ibang partido. Ang maitim at malamig na ngiti sa mukha ni Huang Zuan ay naging masiksik nang makita niya ang matandang multo na si Jai Xing na tumatango sa kanyang ulo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, tumingin sa grupo ni Xiaoyan sa langit at mahinang nagsalita. Ibigay mo ang bagay at baka makaligtas ka pa. Sa sandaling ito, si Huang Zuan ay nagtataglay ng malaking pagtitiwala sa loob ng kanyang puso. Ang matandang multo na si Jai Xing ay isang tunay na 5-star na si Dao Zun. Medyo lumakas pa ang lakas ng huli kung ikukumpara sa kanya. Ngayong nagsandig kamay ang malalakas at malalakas para salakayin si Xiaoyan, malayo na ang kanilang line-up sa grupo ni Xiaoyan. Sinulyapan ni Xiaoyan ang matandang multo na si Jai Xing, na may mukha na puno ng pangungutya. Hindi niya sinasadyang tumawa ng malamig at sinabing, "Matandang multo, mukhang hindi sapat sa iyo ang pagkawala ng isang braso. Relax, sa pagkakataong ito, puputulan ko lahat ng mga buto mo." Ang mukha ng matandang multo na si Jai Xing ay hindi sinasadyang nagpakita ng mabangis na ekspresyon habang nagsasalita siya ng masama pagkatapos na banggitin ni Xiaoyan ang kanyang putol na braso. Kung ganoon, depende ito sa kung mayroon kang ganitong kakayahan. Malamig na umungal ang Little Fairy Doctor. Malamig na tumawa si Huang Zuan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Ang maraming eksperto mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix at ang Wind Lightning Pavilion ay dahan-daang humakbang. Kumalat ang malawak at makapangyarihang Dao Qi, na naging sanhi ng mabilis na pag-igting ng kapaligiran ng lugar na ito. Walang ekspresyon si Xiaoyan. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at 11 puppet ang lumitaw. Ang mga puppet na ito ay maaaring walang anumang aura ngunit bawat isa sa kanila ay may mapanganib na pakiramdam na tumatagos sa kanila. Walang maglalakas loob na madaling maliitin ang mga ito. Nagpaplano ka bang umasa sa iyong malaking bilang? Malamig ding tumawa si Qinling. Isang berdeng liwanag ang kumislap sa loob ng kanyang emerald green na mga mata. Unti-unting na-distort ang espasyo sa harapan niya. 10 figure ang lumitaw mula sa kung saan sa harap ng maraming nakatulala na mga tingin. Ang mga aura na ibinubuga mula sa loob ng katawan ng dalawang nangungunang nakaitim na nakadamit na matatanda ay pumukaw din sa maraming nagulat na mga tingin. Masasabi ng lahat na ang dalawang ito ay tunay ding mga Dao Zun. Xia, Woyan. Kailan pa nagkasama ang 9 Serendip Ground Python tribe mo sa brat na ito? Nilaybot ng mga mata ni Huang Zuan ang mga mukha ng dalawang nakatatandang itim na nakadamit. Biglang nagiba ang mga ekspresyon nila sa pagsigaw niya. Elder, hindi tama iyan. Ang dalawang elder na ito ng 9 Serendip Ground Python Tribe Elders ay bali-balitang matagal nang nawawala. Ang magandang mga mata ni Feng Qing'er ay kumislap nang bigla siyang sumimangot at sinabi. Nawawala. Nagulat si Huang Zuan. Kaagad, tila may naalala siya. Ang kanyang mga mata ay biglang lumingon kay Qinling. Medyo hindi makapaniwala siyang nagsalita. Kaya ikaw ang mahiwagang pumapatay na nagpabaligtad sa 9 Serendip Ground Python Tribe. Sinulyapan siya ni Qinling ngunit hindi tumugon. Hahaha. Mabuti. Xiaoyan, hindi inaasahan na talagang kasabwat mo ang gayong tao. Dahil sa katangian ng mga taong iyon mula sa tribong 9 Serendip Ground Python, hindi kanila papakawalan ng ganoon kadali. Tumawa ng malakas si Huang Zuan at sinabi sa harap ng tahimik na pag-amin na ito ni Qinling. Hindi natin nagsisyaoyan sa mga salitang ito ni Huang Zuan. Dahil nakilala niya si Qinling, naunawaan na niya na tiyak na magkakaroon siya ng sama ng loob sa 9 Serendip Ground Python Tribe. Gayunpaman, walang anumang bagay na dapat niyang pagsisihan. Ang 9 Serendip Ground Python Tribe ay maaaring makapangyarihan ngunit hindi sila maikukumpara kay Qinling sa mga tuntunin ng kahalagahan sa loob ng puso ni Xiaoyan. Gusto niyang tulungan ang mga malapit sa kanya bilang laban sa panig ng hustisya. Ito ay dahil ang hustisya ay hindi makakatulong sa kanya sa isang tunay na kritikal na sandali. Sa halip, itataya ng kanyang mga kasama at kamag-anak ang kanilang buhay para sa kanya. Pwede ka namang umarte kung may gusto kang agawin. Bakit ka nalang pumatol? Inip na inip ni Xiongzhan ang kanyang bibig.
Nagpakawala siya ng galit na sumpa na naging malungkot ang ekspresyon ni Huang Zuan sa sandaling ikinulong niya ang kanyang bibig. Old Ghost Jing, ang mga puppet ng brat na iyon ay kayang abutin ang lakas ng 5-star Dow Zone pagkatapos na palakasin ng isang formation. Iwanan mo ang mga puppet na ito para harapin ko. May mga eksperto ang ating panig na harangin ang iba. May iwan sa iyo ang Xiaoyan na iyon. Ano ang sasabihin mo? Lumingon ang tingin ni Huang Zuan sa matandang multo na si Jing at sinabi. Namilog ang sulok ng mata ng matandang multo na si Jing nang marinig niya ito. Bagamat si Xiaoyan ay isang 1-star Dow Zone sa grupong ito, malinaw na naunawaan ng matandang multo na si Jing na ang brat na ito ang pinakamahirap pakitunguhan. Ang nakakatakot na Fire Lotus attack na iyon ay nagdulot pa rin sa kanyang puso na makaramdam ng matagal na takot kahit hanggang ngayon. Bagamat may pag-aalinlangan sa kanyang puso, ang kasalukuyang sitwasyong ito ay hindi nagbigay daan sa matandang multo na si Jing na tanggihan ang mungkahi. Talagang nakakatakot ang Fire Lotus na iyon. Gayunpaman, nangangailangan ito ng oras upang mailabas. Hanggat ginugulo niya si Xiaoyan, ang huli ay hindi magkakaroon ng oras upang palabasin ito. Ang Xiaoyan na walang ganoong uri ng Fire Lotus ay hindi karapat-dapat na banggitin sa mata ng matandang multo na si Jing. Matapos mag-isip sandali, sa wakas ay tumanggo siya. Elder, hayaan mo na ang brat na iyon para harapin ko. Biglang nagsalita ang lalaking may puting buhok sa mga sandaling ito. Si Xiaoyan ay nasa limelight simula nang pumasok siya sa malaking bulwagan. Ito ay naging sanhi ng mapuputi ang buhok na lalaki upang makaramdam ng lubos na hindi nasisiyahan. Sa sandaling ito, nakita pa niya na ang isang dalubhasa tulad ng matandang multo na si Jing ay kailangang kumilos ng personal para harapin si Xiaoyan. Nagdulot ito sa kanya ng pakiramdam na tila nalampasan siya ng kabilang partido. Wala kang laban sa kanya. Sinulyapan ng matandang multo na si Jing ang lalaking may puting buhok, humiling at sinabing. Bagamat masaya siyang hayaan ang ibang tao na pumalit sa kanyang pwesto ngunit malinaw na walang kwalifikasyon ang lalaking ito na may puting buhok. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lalaking may puting buhok nang marinig ito. Dahil sa lakas ng matandang multo na si Jing, gayunpaman, pilit niyang nilalamon ang sama ng loob sa kanyang puso. Bago pa siya makapagsalita, nakita niya si Huang Zuan na ikinakaway ang kanyang kamay. Ang tanging nagawa na lang niya ay ang pag-igting ang kanyang mga ngipin at umatras. Matapos matiyak ang kanilang mga kalaban, ang mga mata ni Huang Zuan ay lumingon sa grupo ni Xiaoyan. Isang malamig na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Nagpadala na siya ng balita pabalik sa tribo mula nang umalis sila sa sinaunang kagubatan. Naniniwala siya na sa pang-akit ng Dragon Phoenix Origin Fruit, tiyak na magpapadala ang tribo ng maraming reinforcement. Kapag dumating na ang mga reinforcement sa oras na iyon, tiyak na mahihirapang tumakas ang grupo ni Xiaoyan. Ang Dragon Phoenix Origin Fruit na iyon ay magiging kabilang din sa kanyang Heaven Demon Phoenix Tribe pagdating ng oras na iyon. Matandang multo Jing, atake. Malamig na sigaw ni Huang Zuan. Biglang tumapak ang paa niya sa lupa at unti-unting umangat ang katawan niya sa langit. Kasabay nito, ang mga eksperto mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix at ang Wind Lightning Pavilion ay mabilis ding sumunod. Nagyayelong malamig ang mukha ni Xiaoyan. Alam niya na kung nais niyang matagumpay na madala ang Dragon Phoenix Origin Fruit at ang klase ng Tian na Dao skill ngayon, hindi niya maiiwasan ang isang tunay na miserableng labanan. Lahat, hindi natin mapipilit ang ating kalooban sa lahat. Posibleng subukang makuha ang isang bagay na hindi sa iyo. Bakit kailangan mong magkita sa isang away? Habang papalapit ang maraming eksperto sa grupo ni Xiaoyan, si Tang Xin sa di kalayuan ay bamantong hininga din. Gumalaw ang kanyang katawan at nagpakita siya sa tabi ni Xiaoyan. Tumingin siya sa matandang multo na si Jing at sinabi. Valley Chief Tang, ano ang ibig mong sabihin dito? Si Huang Zuan at ang matandang multo na si Jing ay malamig na sumigaw na may malubog na mga ekspresyon nang makita nila ang pagkilos na ito ni Tang Xin. Ang aming Burning Flame Valley ay may utang na loob sa batang kaibigang si Xiaoyan. Ang matandang ito ay natural na hindi maaaring manood ng walang ginagawa sa tabi. Si Tang Xin ay medyo walang magawa. Gusto niyang kaibiganin si Xiaoyan.
Kung ganoon, hindi na lang siya dapat umikot sa gilid sa sandaling ito. Kung hindi, tuluyang mawawala ang magandang relasyon ng dalawa. Tang Xin, dapat kang mag-isip pa para sa Burning Flame Valley. Galit na sumigaw ang matandang multo na si Jai Xing. Nakita niyang ang tagiliran niyang ito ang sumikop sa itaas. Paanong hindi siya magagalit kung ang Burning Flame Valley ay makikialam? Bukod dito, malinaw na malinaw sa kanya ang lakas ni Tang Xin. Maging siya ay walang kumpiyansa na talunin ang huli. Kung makialam si Tang Xin, tiyak na mababaligtad ang sitwasyon. Ang matandang multo na si Jai Xing, hindi mo na kailangang takutin ang matandang ako. Ni hindi ka pa ipinanganak nang ang aking Burning Flame Valley ay humawak sa Central Plains. Si Tang Xin ay may malamig na mukha sa harap ng banta ng matandang multo na si Jai Xing habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Nagbago ang mukha ng matandang multo na sina Jai Xing at Wang Zuan nang marinig nila ito. Hindi nila inaasahan na ang relasyon sa pagitan ni Tang Xin at Xiaoyan ay aabot sa ganito. Valley Chief Tang, hindi ka maaaring maglagay sa ganitong paraan. Hindi mabuti para sa iyo na lumahok sa mga usapin ng iba. Nagkataon, ang aking Ice River Valley ay sumasalungat sa Burning Flame Valley sa mga henerasyon. Ngayon, hayaan itong kagalang-galang na ito na subukan at makita kung gaano kalakas ang iyong Burning Flame Valley's 9 Dragon Lightning Flame. Sa panahong ang matandang aswang na sina Jai Xing at Wang Zuan ay tahimik na nakaramdam ng galit sa kanilang mga puso, si Binghe Zunzi, na nanunood ng palabas, ay bahagyang ngumiti. Nagkaroon din siya ng sama ng loob kay Xiaoyan. Noon, napakaraming elder ng Ice River Valley ang namatay sa kamay ng huli. Kahit na siya mismo ang nagpakita ng kanyang sarili, naging mapatla ang mukha niya dahil sa pakikialam ng Guklan. Dahil sa kanyang pagkatao, natural na hindi niya isinasantabi ang ganoong sama ng loob ng ganoon kadali. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanya. Binghe, may balak ka rin bang makialam? Bahagyang lumungkot ang mukha ni Tang Xin habang dahan-dahan niyang hinihingi. Ngumiti si Binghe Zunzi. Ang kanyang lakas ay talagang medyo mahina kung ikukumpara kay Tang Xin. Gayunpaman, hindi imposibleng pigilan ang huli. Sa oras na iyon, nang matapos ang matandang multo na si Jai Xing at ang iba pa kay Xiaoyan, malamang na ang Tang Xin na ito ay makakaalis lamang sa isang malungkot na paraan. Bukod dito, hanggat patay na si Xiaoyan, mapapawi niya ang kanyang matinding galit. Dahil sa hindi niya malinaw sa relasyon ni Xiaoyan at ng Guklan, hindi nais ni Binghe Zunzi na personal na atakihin at patayin si Xiaoyan. Kung hindi, maaaring maakit siya ng ilang hindi kinakailangang problema. Gayunpaman, ang Hall of Soul at ang Heaven Demon Phoenix Tribes ay pawang kilalang malalaking paksayon sa Central Plains. Ang kanilang mga pundasyon ay medyo matibay. Bagamat makapangyarihan ang angkan ng Go, imposibleng makaramdam sila ng anumang takot. Sa sandaling ito, marami pa ring mga eksperto ang natitira sa plaza. Pinagmasdan nila itong mukha na biglang nagsangkot ng maraming malalaking paksayon. Lahat sila ay hindi sinasadyang nakaramdam ng panandaliang hindi makapagsalita. Ang lahat ng mga tao sa langit ay hindi mga ordinaryong individual. Kung talagang mag-aaway sila, magiging kawili-wili at masigla ang mga bagay. Hahaha. Tiyak na ibabalik namin ang pabor ng Binghe Zunzi sa pagtulong sa amin sa hinaharap. Ang biglaang pagtulong ay naging dahilan din upang magsaya ang matandang multo na sina Jai Xing at Wang Zuan. Pinagsalikop nila ang kanilang mga kamay patungo kay Binghe Zunzi. Muling nabaling ang kanilang mga tingin sa grupo ni Xiaoyan. Gamit ang kanyang kamay, siya ay sumigaw ng malakas. Atake! Bang! Kakarinig pa lang ng matalim na sigaw ng manguna sa opensa ang matandang multo na sina Jai Xing at Wang Zuan. Sumugod sila patungo sa grupo ni Xiaoyan nang may bilis na parang kidlat, lumilitaw na parang malalaking agila na tumatama sa kanilang mga biktima. Niyanig ng malawak at makapangyarihang Daochi ang hangin hanggang sa manginig ito. Xiaoyan, masasagot mo na ang paghihiganting ito para sa putol na braso. Ang matandang multo na si Jai Xing ay may mabangis na ekspresyon. Isang dagandong na puno ng layuning pagpatay ang umalangaw-ngaw sa buong lugar na ito tulad ng isang galit na kulog.
Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin habang pinagmamasdan ang mga taong dumarating na parang mga lobo at tigre. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata habang mabilis na nagbago ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay. Purple-brown color flame sipol out like a fire dragon sa paligid ng kanyang katawan. Ilang sandali pa, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Isang apoy ang sumabog mula sa loob ng kanyang maitim na mga mata. Sugod. Agad na lumabas ang Daochi mula sa mga katawan ng grupo ng Little Fairy Doctor nang marinig nila ang malamig na sigaw na ito. Ang malawak at malakas na presyon ng Daochi ay kumalat sa buong lugar. Ang isang tunay na kakilakilabot na labanan ay sa wakas ay biglang sumiklab sa sandaling ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1267. Pagsasalansan ng 4 na selyo. Ang pagnanasa sa pagpatay ay kumalat sa napakalaking parisukat. Ang malawak at malakas na presyon ng Daochi ay bumaba mula sa langit, na nagdulot ng maraming eksperto na makaramdam ng takot sa kanilang mga puso. Sinulyapan ni Xiaoyan ang matandang multo na sina Jiexing, Huang Zuan at ang iba pa, na sumugod na may matinding pagnanasang pumatay. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang 11 puppet sa tabi niya ay bumuo ng porma sayon na parang bilis ng kidlat. Sa paglipat ng enerhiya, ang madilim na gininto ang kulay ng Sky Demon Puppet ay mabilis na naging maliwanag. Ipaubaya si Huang Zuan sa Sky Demon Puppet. Haharapin ko ang matandang multo na si Jiexing. Lahat kayo ay mananagot sa pagharang sa iba pang mga eksperto. Ang malaking labanan ay malapit ng sumiklab na may lamang isang kislap. Seryoso din ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Bakit hindi ko pigilan ang matandang multo na si Jiexing? Masyadong malakas ang matandang iyon. Nag-alinlangan sandali ang Little Fairy Doctor. Bagamat mayroon siyang malaking kumpiyansa kay Xiaoyan, kung tutuusin ay malinaw na alam niya ang lakas ng matandang multo na si Jiexing. Noong nakaraan, si Xiaoyan ay karaniwang walang kakayahang gumanti sa mga kamay ng huli. Kahit na sa huli ay ginawa niya ang lahat at itinaya ang kanyang buhay para gamitin ang Annihilation Lotus Flame, nagresulta din ito sa pagkakaroon ni Xiaoyan ng malubhang pinsala na inabot ng 1 taon bago tuluyang gumaling. Relax. Ang isang 9-star Daozang at isang bituin na Daozun ay dalawang magkaibang konsepto. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan sa mukha ng pag-aalala ng Little Fairy Doctor. Noon, talagang hindi siya kalaban ng matandang multo na si Jiexing. Ngayon, gayunpaman, hindi magiging madaling bagay para sa huli na talunin siya. Hindi na nagsalita pa ang Little Fairy Doctor nang makita niya ang pagpupumilit ni Xiaoyan. Alam niya ang karakter ni Xiaoyan. Ang huli ay hindi sinasadyang kumilos ng matapang. Dahil siya ay may tiwala, malamang na walang dapat magkamali. Kung ganoon, mag-ingat ka. Nang makita ang maraming eksperto na dumating sa gitna ng rumaragasang tunog ng hangin mula sa lahat ng dako, bahagyang tumango ang Little Fairy Doctor. Nagpalitan ng tingin ang kanyang mga mata kay Tian Wu Zunzi at sa iba pa. Pagkatapos nito, kumikislap ang kanyang katawan at nagpakita siya sa kalangitan 100 metro ang layo. Lumubog ang Majestic Daochi at ganap na hinarang ang mga eksperto mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix at Wind Lightning Pavilion. Pinayagan niya ang matandang multo na sina Jiexing at Huang Zuan na dumaan sa kanya sa isang iglap. Xiaoyan, kung hindi mo siya kalaban, dapat kang sumigaw. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Nagsalita si Tang Xin sa malalim na boses. Pagkatapos nito, ang kanyang matalim na tingin ay ibinaling kay Bing He Zunzi, na dahan-daang naglalakad sa himpapawid. Natapakan ng kanyang paa ang isang bakanteng espasyo. Nasira ang espasyo at nagpakita siya sa harap ni Bing He Zunzi. Tumango si Xiaoyan habang nakatingin sa likod ni Tang Xin. Pinitik niya ang kanyang daliri at ang Sky Demon Puppet sa tabi niya, na sumisipsip ng lakas ng iba pang 10 manika, ay sinamahan ng isang hangin na humahampas ng tunog habang ito ay nagmamadaling lumabas sa bilis ng kidlat. Sa wakas, hinaranggan nito ang Huang Zuan na iyon. Si Xiaoyan, sa kabilang banda, ay gumagamit ng isang pares ng kalmadong mga mata upang titigan ang matandang multo na si Jiexing, na humahakbang sa walang laman na hangin at lumilitaw sa kanyang harapan sa loob ng ilang iglap. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na makipaglaban.
Ang mukha ng matandang multo na si Jaixing ay puno ng mabangis na ekspresyon. Sa simula, nagkaroon siya ng maraming pagkakataon upang mabilis na tapusin si Xiaoyan noon sa branch hall ng Hall of Soul. Ang siyam na bituin na si Dao Zhang ay parang langgam sa kanyang paningin. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang pag-iral na tulad ng langgam ay magdudulot sa kanya ng napakalupit na presyo. Ang kahihiyan ng kanyang putol na braso ay magiging sanhi ng pagkamuhi sa kanyang puso kay Xiaoyan na mas tumindi sa tuwing naaalala niya ito. Hindi sa iyo ang desisyon. Ngumiti si Xiaoyan. Ang magkabilang kamay niya ay biglang bumuo ng maraming kakaibang seal. Lumipad ang mga after images bago lumabas sa isang iglap mamaya. Skyfire 3 Mysterious Change. Unang pagbabago. Pangalawang pagbabago. Pangatlong pagbabago. Matapos kumawala ang tatlong matalas na sigaw na ito mula sa kanyang bibig, ang mga damit ni Xiaoyan ay agad na kumandat sa kabila ng kawalan ng hangin. Bigla ring tumaas ang kanyang aura na parang rocket sa mga sandaling ito. Ilang sandali pa, sa wakas ay huminto ito. Sa sandaling ito, ang kanyang aura ay biglang umabot sa isang 3-star Dao Zone o higit pa. Sa Dao Zhang class, nadagdagan ni Xiaoyan ang kanyang lakas ng 5 bituin nang gamitin niya ang Skyfire 3 Mysterious Change. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan ng bawat bituin sa Dao Zone class ay malayo sa loob ng Dao Zhang class. Kaya naman, kahit na nasanay na si Xiaoyan sa lihim na pamamaraan na ito hanggang sa maging pamilyar siya dito at gamitin ang lakas ng tatlong uri ng Heavenly Flame, ang kanyang lakas ay pinataas lamang ng halos 2 bituin. Kung mas malakas ang isa, mas mahirap ang epektong makukuha ng isang Skyfire 3 Mysterious Change. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang malawak at makapangyarihang karagatan tulad ng Dao Qi sa loob ng kanyang katawan. Mukha siyang medyo hindi nasisiyahan. Isang Skyfire 3 Mysterious Change na pinakawalan ng tatlong uri ng Heavenly Flames. Lumilitaw ang lihim na pamamaraan na ito na parang pinasadya para sa kanya. Naramdaman din ni Tang Xin sa di kalayuan ang pagbabago kay Xiaoyan. Bahagyang nanginig ang kanyang mukha. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kung gagamitin niya ang Skyfire 3 Mysterious Change, mapapalakas lang niya ng kaunti ang kanyang lakas kahit na idinagdag dito ang 9 Dragon Lightning Flame. Halos hindi niya maitaas ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isang bituin. Gayunpaman, ang lihim na pamamaraan na ito ay nakapagpakita ng gayong epekto sa mga kamay ni Xiaoyan. Naging dahilan ito para hindi siya makapagsalita. Malamang nakakaunti lamang sa kasaysayan ng Burning Flame Valley ang nakamit ang gayong epekto. Gayunpaman, kung si Tang Xin, na nagbubuntong hininga ng walang imak sa kanyang puso, ay dapat malaman ang kawalang kasiyahan ni Xiaoyan sa sandaling ito, malamang na maiisip niyang maghanap ng lupain at ipasok ang kanyang sarili dito. Sa loob ng buong kontinente, malamang na si Xiaoyan lamang ang nakagamit ng Skyfire 3 Mysterious Change para itaas ang kanyang lakas ng 2 bituin sa Dao Zun class. Gayunpaman, gagana ito. Marahang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang magkabilang kamay. Isang nakakatakot na lakas ang nananatili sa kanyang palad. Nagdulot ito kay Xiaoyan na magkaroon ng salpok na basagin ang mismong espasyo. Skyfire 3 Mysterious Change ng Burning Flame Valley. Ang matandang multo na si Jaixing ay nagkunot din ng kanyang mga kilay nang maramdaman niya ang Dao Qi na pumailan lang sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Agad siyang tumawa ng malamig. Isang 3 bituin lamang Dao Zun. Ito ay hindi karapat-dapat para sa iyo na kumilos ng matagumpay sa harap ng matandang ito. Bagamat ang matandang multo na si Jaixing ay nagsalita sa ganitong paraan, hindi na siya nang ahas na maliitin si Xiaoyan kahit kaunti. Ikinumpas niya ang kanyang manggas, para lamang marinig ang isang malinaw na tunog ng klang. Kaagad, mahigit 1 dosenang itim na kadena ang sumugod mula sa mga manggas ng matandang multo na si Jaixing na parang makamandag na ahas na umaalis sa kanilang mga butas. Ang maitim na tanikalan na ito ay lubhang nakakatakot. Sa isang iglap, tumagos na sila sa walang laman na hangin. Ang kanilang matatalas na ulo ay parang mga sibat na marahas na sumugod patungo sa mga nakamamatay na lugar sa paligid ng katawan ni Xiaoyan. Soul Chains, Lock Soul. Malungkot na ekspresyon ang matandang multo na si Jaixing. Pinitik niya ang daliri niya. Makikita ng isang tao na ang maitim na kadena ay nakapalibot kay Xiaoyan sa kakaibang paraan.
Nakabuo ito ng hindi pangkaraniwang porma sayon habang ginagawa ito. Isang hindi pangkaraniwang puwersa ng pagsipsip ang sumabog habang kumalat ang itim na fog. Sa ilalim ng puwersa ng pagsipsip na ito, biglang natuklasan ni Xiaoyan na ang kaluluwa sa pagitan ng kanyang mga kilay ay talagang nanginginig sa sandaling ito. Kumunat ang noo ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pagbabagong ito. Natapakan ng paa niya ang bakanteng hangin. Ang lilang kayumangging apoy ay lumabas mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Kaagad, walang awa itong kumapit sa itim na kadena. Hindi nagtagal, maraming matinis na tili ang lumabas mula sa loob ng mga tanikala. Walang silbi ang mga maruming pandaraya na ito laban sa akin. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan. Lumitaw siya sa itaas ng ulo ng matandang multo na si Jai Xing pagkaraan ng ilang sandali. Sa pagkayam ng kanyang kamay, lumitaw ang isang mabigat na pinuno. Nahak ito pababa sa galit na paraan ng walang pag-aalinlangan. Flame-splitting tsunami. Klang. Hindi gumalaw ang figure ng matandang multo na si Jai Xing nang lumapag ang mabigat na pinuno. Mahigit isang dosenang maitim na kadena ang biglang sumugod mula sa kanyang manggas. Mabilis itong umikot sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos nito, pilit nitong tinanggap ang mabigat na pinuno. Niyanig ng malakas na rebound force si Xiaoyan hanggang sa umatras siya ng 2 hakbang. Marami kang pinagbuti. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat. Dahan-daang itinaas ng matandang multo na si Jai Xing ang kanyang ulo. Nagpakita ng isang mabangis na ngiti sa kanyang nangungunot na mukha habang nagsasalita siya sa makapal na paraan. Sa pagkakataong ito, hindi ka nabibigyan ng anumang pagkakataon na makipaglaban. Densnet Great Star Hand. Matapos tumunog ang mabangis na tawa ng matandang multo na si Jai Xing, biglang natuklasan ni Xiaoyan na ang espasyong ito ay biglang naging sobrang baluktot. Mabilis na nagbago ang paligid. Tila nasa kalawakan siya kung saan kumikislap ang mga bituin sa paligid. Mamatay. Madilim at malamig ang ekspresyon ng matandang multo na si Jai Xing. Ang kanyang kamay ay nakatutok kay Xiaoyan mula sa malayo bago marahas na kumapit. Makikita ng isang tao ang mabilis na pag-alog ng espasyo. Nag-transform ito sa isang malaking kamay ng bituin na natatakpan ng hindi mabilang na mga spot ng liwanag. Marahas itong humawak kay Xiaoyan. Gumuho ang espasyo saan man dumaan ang malaking kamay, na nagpapakita ng isang madilim na itim na walang laman na butas. Ito talaga ang Densnet Great Star Hand. Itong matandang lalaki na ito. Talagang binitiwan niya ito ng diretso pagkatapos lang makipagsagupaan. Malamang na hindi magiging madali ang Xiaoyan na iyon. Isa ito sa mga pamatay na suntok ng matandang multo na si Jai Xing. Ang parisukat ay hindi nagkukulang ng ilang mga tao na nakakaalam ng kanilang mga gamit. Kaya naman, nagulat sila nang makita nila ang mabituing espasyo na nabuo sa paligid ng katawan ni Xiaoyan at agad na bumulong sa kanilang sarili. Naging seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang napakalaking kamay ng bituin. Nararamdaman niya ang tinatawag na Densnet Great Star Hand na ito ay talagang isang malakas na hakbang sa pagpatay ng matandang multo na si Jai Xing. Tila pagkatapos na matalo sa huling pagkakataon, naunawaan na ng matandang lalaki na ito na ang mabilis na pagtapos sa labanan ay ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng tagumpay. Ho! Ang nakapaligid na hangin ay ganap na nakalak. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Talagang hindi niya inaasahan na siya ay direktang papasok sa yugto ng labanan sa buhay at kamatayan bago pa man magsimula ang warm-up. Ang matandang ito ay kasalukuyang natutong maging matalino. Pinigilan ni Xiaoyan ang ripple sa loob ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng mga selyo na may bilis na parang kidlat. Maraming pagkatapos lumitaw ang mga larawan. Ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay sumunod din sa mga ugat sa kanyang mga braso at lumundag na parang tubig baha. Open Mountain Seal. Sea Flipping Seal. Overturning Land Seal. Ang tatlong selyo ay nagpupuno sa isa't isa habang ang ekspresyon ni Xiaoyan ay naging mas mapula. Malabo ang maliwanag na liwanag sa kanyang palad. Dahil sa nakakatakot na enerhiya, paulit-ulit na pumutok ang espasyo at nakabuo ng maraming maitim na crack lines. Ito ay hindi sapat. Ang pagsasalansin ng tatlong selyo ay may lakas na makabasag ng bundok. Gayunpaman,
Umiling lang si Xiaoyan. Ito lamang ay hindi sapat upang labanan ang nakamamatay na suntok na ito ng matandang multo na si Jaixing. Kaagad, isang maputik na hangin ang iniluwa. Nagbago na naman ang kanyang hand seal. Sky Burying Seal. Isang palm-size energy light seal ang muling lumitaw ng bigla. Kaagad, ito ay tahimik na sumanib sa tatlong seal kanina sa harap ng lilang ekspresyon ni Xiaoyan. Sa pagsasalansan ng Sky Burning Seal, ang energy light seal ay agad na nanginig ng husto. Namulaklak ang liwanag na ningning at dahan-daang kumalat ang isang layer ng kakaibang kristal mula sa ibabaw ng light seal. Pagkatapos nito, ganap nitong tinakpan ang light seal. God Seal Skill, 4 na seal stakang. Isang mainit na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan habang tinitingnan niya ang napakagandang kristal na selyo ng kamay sa kanyang kamay. Ang God Seal Skill ay isa sa mataas na grade na kasanayan sa loob ng Guklan. Kung ang 5 seal ay nakasalansan sa ibabaw ng isa't isa, ito ay Ramord na nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang Tian class na Dao skill. Nakapagtataka kung anong lakas ang maaabot ng 4 na seal na ito na nakasalansan sa isa't isa. Battle Through the Heavens. Kabanata 1268. Madugong labanan. Ang makinang na kristal na layer na kamay ay nakasabit sa palad ni Xiaoyan. Kumalat mula rito ang malakas na presyon ng enerhiya, na nagiging sanhi ng matinding panginginig ng espasyo sa paligid. Pumunta ka. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin habang marahang pinitik ang kanyang daliri. Nayanig ang kristal na tatak ng kamay at isang mahinang sigaw ang ibinubuga. Kaagad, nagdala ito ng isang buntot ng liwanag habang ito ay napunit sa distansya at padabog na lumabas. Sa isang iglap, marahas itong nabangga sa malaking kamay ng bituin. Basagin mo. Mabangis ang mukha ng matandang multo na si Jaixing. Isang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan at ang malaking kamay ng bituin ay walang awa na hamampes sa liwanag na kristal. Ang kristal na liwanag na ito ay maaaring medyo malakas ngunit siya ay nagtataglay ng isang malaking kumpiyansa sa kanyang pag-atake. Dahil sa lakas ni Xiaoyan, hanggat hindi niya ginagamit ang nakakatakot na Fire Lotus na iyon, buong tiwala ang matandang multo na si Jaixing na kaya niyang sugpuin ang una hanggang sa hindi na siya makaganti. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakalimutan niya na ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi na ang 9-star Dao Zhang mula noon. Bagamat ang lakas ng isang 3-star Dao Zun ay mayroon pa ring ilang agwat sa matandang multo na si Jaixing, ang agwat na ito ay hindi na isa na hindi masusuklian. Bang! Ang malaking kamay at ang light seal, na may ganap na magkaibang sukat, ay biglang nagbanggaan sa ilalim ng maraming mga tingin. Isang nakakagulat na boses ang agad na umalangaw-ngaw sa espasyong ito. Bang! Nagbanggaan ang dalawa at isang nakakatakot na energy ripple ang biglang naghiwa-hiwalay na parang bagyong dagat. Ang espasyo sa gitna ng energy storm ay gumuho din at bumuo ng malaking madilim na black hole sa sandaling ito. Ang malalim na kadiliman na iyon ay nagdulot ng kaunting lamig sa puso ng isa. Sa walang laman na sport sa loob ng madilim na itim na espasyo, ang malaking kamay ng bituin at ang liwanag na selyo ay naglalabas ng nakasisilaw na matinding liwanag. Ang ligaw at marahas na enerhiya ay nasira ang isa't isa ng baliw. Para lang silang dalawang mabangis na hayop na ginagawa ang lahat para lumunin ang kabilang partido. Shi. Ang malaking kamay ng bituin at ang crystal light seal ay patuloy na naglalabas ng ligaw at marahas na enerhiya. Gayunpaman, sa isang tiyak na sandali, ang dalawa, nakapansin-pansing magkasalungat sa isa't isa, ay sa wakas ay nalipol sa parehong oras. Ang paraang iyon ay para silang mga panlan ng apoy na biglang napatay. Sa pagkalipol ng dalawa, biglang huminto ang energy storm na naghiwa-hiwalay. Pagkatapos nito, mabilis silang nagkalat sa gitna ng maraming nakatulala na mga tingin. Talagang pilit na hinarang ng brat na ito ang dense-net great star hand ng matandang ito. Agad naging malungkot ang ekspresyon ng matandang multo na si Jaixing nang makita niya ang eksenang ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman niyang medyo magulo ang mga bagay. Bagamat ang aktwal na lakas ng Xiaoyan na ito ay sa isang 1-star Dao Zun, tila nagtataglay siya ng walang katapusang bilang ng mataas na grado ng Dao skills. Ang kanilang lakas ay napakalakas na ito ay nakakatakot. Idinagdag ang tulong mula sa Heavenly Flame, kahit na ang matandang multo na si Jaixing ay mahihirapang tapusin siya.
Katatapos lang pumasok sa Dow Zone class na ito, pero ganito na siya kalakas. Kung papayagan siyang magpatuloy sa pagsasanay, hindi ba ibig sabihin na ang matandang ito ay hindi magiging katapat niya? Ang natuyot na balat ng puno ng matandang multo na si Jaishing na parang mukha ay kumaibot saglit. Isang hindi pangkaraniwang siksik na pagnanais na pumatay ay biglang sumabog sa kanyang puso. Malungkot ang kanyang ekspresyon nang biglang gumalaw ang kanyang walang laman na manggas. Kaagad, maraming maitim na kadena na lumitaw tulad ng mga ahas na may lason. Sa wakas, sila ay nagkasalikop sa isa't isa at direktang pinagsama sa isang kamay na ganap na ginawa mula sa metal na kadena. Ang kamay ng metal na kadena ay marahang nakakuyom. Naging siksik ang mukha ng matandang multo na si Jaishing. Nanginginig ang kanyang mga balikat at medyo nag-ilusyon ang kanyang katawan. Sa isang sulyap, siya ay lumitaw tulad ng isang mapurol na fog. Gumalaw ang kanyang katawan at direktang naglaho sa kakaibang paraan. Bahagyang napasimangot si Xiaoyan nang mawala ang katawan ng matandang multo na si Jaishing. Ang malawak at malakas na espiritual na lakas ay mabilis na kumalat mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kaagad, biglang nagbago ang ekspresyon niya at biglang umatras ang katawan niya. Mabilis na lumitaw ang isang ilusyon na figure nang humiwalay ang katawan ni Xiaoyan. Ang kamay na gawa sa metal na nilikha mula sa maitim na kadena ay direktang nagdala ng matalim, madilim at malamig na hangin na malakas na hamampos sa ulo ni Xiaoyan. Bang! Ang mga braso ni Xiaoyan ay nagmamadaling hamarang sa kanyang harapan habang tinitingnan niya ang bakal na kamao na mabilis na lumawak sa harap ng kanyang mga mata. Pilit niyang tinanggap ang pag-atake. Gayunpaman, ang nakakatakot na lakas na iyon ay direktang yamakap sa mga kamay ni Xiaoyan hanggang sa sila ay manhid. Unti-unti ding umatras ang katawan niya. Si Xiaoyan ay natural na walang kalaban-laban para sa matandang multo na si Jaishing pagdating sa ulo sa Daochi Clash. Shi. Malamig na tumawa ang matandang multo na si Jaishing matapos pilitin ng suntok ang likod ni Xiaoyan. Nanginginig ang kanyang katawan at tila nag-teleport siya nang muli siyang humarap sa harap ni Xiaoyan. Nang makitang malapit nang humahabol ang matandang multo na si Jaishing mula sa likuran, nagmamadaling isinaaktibo ni Xiaoyan ang 3,000 lightning movement hanggang sa limitasyon nito. Maraming after image ang lumabas sa kalangitan. Mabilis ding sumugod pa atras ang kanyang katawan. Ang illusory ghost agility skill ng matandang ito ay hindi isang bagay na maihahambing sa 3,000 lightning movement mo. Isang malamig na tawa ang ibinubuga mula sa bakanteng espasyo. Nasilaw ang mga mata ni Xiaoyan. Ang tanging nakikita niya ay ang matandang multo na si Jaishing ay muling nagpakita sa kanyang harapan. Ang mga after image na iyon ay hindi nagdulot ng anumang sagabal sa kanya. Napakabilis talaga ng matandang multong ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang makita niya ang matandang multo na si Jaishing na nakadikit sa kanya na parang uod sa mga buto ng isang tao. Nagamit na niya ang 3,000 lightning movement sa limitasyon nito ngunit talagang hindi pa rin niya kayang pantayan ang matandang multo na si Jaishing. Tila mas mataas ang antas nitong tinatawag na illusory ghost agility skill kaysa sa 3,000 lightning movement. Pumunta ka at mamatay. Tumawa ang matandang multo na si Jaishing sa isang ganid na paraan. Ang illusory ghost agility skill na ito ay isa sa kanyang ultimate skills. Hindi pa niya ito ginamit laban sa sino mang mas mababa sa 5 bituin na antas ng Dow Zone. Ngayon, gayunpaman, pinilit niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para harapin si Xiaoyan. Bang! 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 Ang matandang multo na si Jaishing ay may siksik at malamig na mukha. Ang hangin ng palad niya ay parang bagyong bumuhos. Tila marahas itong hamampos kay Xiaoyan sa marahas na paraan. Sa ilalim ng nakatutuwang pag-ataking ito, ang espasyo mismo ay pilit na pinipilit sa isang malukong na anyo. Isang sonic boom sound ang patuloy na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Si Xiaoyan ay patuloy na napilitang bumalik sa pagkatalo sa ilalim ng pag-ataking ito ng matandang multo na si Jaishing. Bagamat napunta siya sa isang dehado, nanatiling kalmado pa rin ang ekspresyon ni Xiaoyan. Mabilis na umikot ang lilang kayumangging apoy matapos mapilitan na matanggap ang mga pag-atake mula sa matandang multo na si Jaishing. Kumalat ang sunod-sunod na alon ng kakaibang enerhiya at mabilis na pinagaling ang mga sugat ni Xiaoyan.
Ang hindi namamatay at kakayahan sa pagbawi ng 3,000 Burning Flame ay sa wakas ay ipinakita sa pinakadakilang antas nito. Hanggat hindi pa naapula ang apoy, patuloy na nakabangon si Xiaoyan mula sa kanyang mga pinsala. Siyempre, ang paunang kondisyon ay ang pagkakaroon niya ng sapat na Dao Qi para sayangin ang 3,000 Burning Flame. Kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ikot na ito ng pagkakasugat at paggaling, si Xiaoyan ay nagsimula na ring maging wild dahil sa laban. Sa huli, halos isinuko na niya ang lahat ng kanyang depensa. Direkta niyang pinili ang pinakadelikadong paraan ng pagbangga. Sa tuwing sasampalin siya ng matandang multo na si Jai Xing ng suntok, hindi rin niya sinasadyang magbabalik ng suntok sa kabilang partido. Sa anumang kaso, mayroon siyang 3,000 Burning Flame upang mapanatili ang kanyang buhay. Bagamat kailangang tiisin ni Xiaoyan ang matinding sakit, hindi niya kailangang mag-alala na nasa anumang panganib ang kanyang buhay. Siyempre, ang paunang kondisyon ay hindi siya tinamaan hanggang sa ang 3,000 Burning Flame ay walang oras para pagalingin siya. Bang bang bang. Natigilan ang lahat nang makita ang dalawang tao sa langit na nauwi sa isang magulong labanan. Ang isang 1-star Dao Zone ay talagang nang-ahas na makipagbanggaan sa isang 5-star Dao Zone. Ito ay isang bagay na hindi pa nila narinig. Ang bastos na ito. Nagpatuloy ang nakakabaliw na labanan. Gayunpaman, ang matandang multo na si Jai Xing ay lalong natakot habang siya ay lumaban. Pilit na tiniis ni Xiaoyan ang 12 ng mga suntok niya. Sa lohikal na pagsasalita, kalimutan ang tungkol sa isang 1-star Dao Zone, kahit na ang isang tunay na 3-star Dao Zone ay malamang na matagal nang natalo pagkatapos magdusa mula sa malubhang pinsala. Gayunpaman, maliban sa mukhang miserable, si Xiaoyan sa kanyang harapan ay parang ipis, nagiging mas malakas habang tumatagal ang laban. Ito ang 3,000 Burning Flame. Napakahusay din ang karanasan ng matandang maltong si Jai Xing. Nang makita ang purple-brown na apoy na nananatili sa katawan ni Xiaoyan, bigla niyang naintindihan ang dahilan. Mabilis na naging berde ang mukha niya. Sa 3,000 Burning Flame na nagpoprotekta sa katawan ni Xiaoyan, lumitaw ang huli na parang may dalang mataas na kalidad na gamot sa pagpapagaling. Sa isang pag-iisip lamang, ang 3,000 Burning Flame ay mabilis na magpapagaling sa lugar kung saan siya nasugatan. Sino ang maglalakas loob na ikumpara sa kanya sa mga tuntunin ng pagtitiis sa ganitong uri ng rogue battle? Ang matandang multo na si Jai Xing ay hindi nang ahas na ipagpatuloy ang pakikipaglaban ng maisip niya ito. Bagamat ang 3,000 Burning Flame ay naubos ng maraming Dao Qi upang pagalingin ang isang pinsala, ang hitsura ni Xiaoyan na puno ng enerhiya ay hindi mukhang isang taong malapit nang maubusan ng lahat ng kanyang Dao Qi. Gamitin ang Dao Technique. Patayin siya sa isang pag-atake. Lumubog ang ekspresyon ng matandang multo na si Jai Xing. Ang kanyang katawan ay mabilis na naging ilusyon. Pagkatapos noon, nawala na naman siya. Siya ba ay nakikipagkumpetensya sa mga tuntunin ng bilis muli? Si Xiaoyan, na punit-punit ang damit, ay bamuka ang bibig nang makitang nawala ang katawan ng matandang multo na si Jai Xing. Isang kakaibang sakit ang lumalabas sa bawat parte ng kanyang katawan. Halos lahat ng suntok ng matandang multo na si Jai Xing ay dumapo sa laman. Bagamat ang kanyang mga pinsala ay mabilis na nakabawi dahil sa 3,000 Burning Flame, ang sakit ay tila pinalaki ng 12 beses sa sandaling ito. Naging sanhi ito ng hindi sinasadyang panginginig ng mga kalamnan sa buong katawan ni Xiaoyan. Masyadong matindi ang pagod sa Dao Qi. Hindi ko na maipagpatuloy ang pag-drag nito sa kanya. Kung hindi, ang unang mahulog ay tiyak na ako. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Pinigilan niya ang matinding sakit na ipinapadala sa buong katawan niya. Nagbago ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay. Pagkatapos nito, gumalaw ang damit sa likod niya. Kaagad, nakarinig siya ng tunog na napunit nang biglang bumaril ang isang pares ng buto. Ang mga pakpak ng buto ay may kulay na parang jade. Napakalinaw noon. Maraming kakaibang berdeng pulang linya ang kumakalat sa loob ng kristal na ito, na nagbibigay dito ng napakahiwagang hitsura. Ang bone wings na ito ay natural na isang bagay na ginamit ni Xiaoyan ng Heaven Demon Phoenix Wings para pinuhin at likhain. Gayunpaman,
Dahil sa kanyang takot na ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay gambling siya at na hindi siya nagtataglay ng kwalifikasyon para makipaglaban sa tribo ng Heaven Demon Phoenix, itinago niya ito sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi gamitin ito ngayon. Sa anumang kaso, ang kasalukuyang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay hindi nagpakita ng anumang magiliw na intensyon sa kanya. Kung ganoon, hindi na niya kailangan pang magtago. Lumitaw ang figure ng matandang multo na si Jai Xing sa walang laman na kalangitan. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng ilang mga selyo na may bilis na parang kidlat. Ang malawak at napakalakas na enerhiya ay mabilis na lumundag. Boom! Naiipon pa lang ang enerhiya nang biglang hamampas ang mainit na hangin. Nagdulot ito ng pagbabago sa ekspresyon ng matandang multo na si Jai Xing. Mabilis na umatras ang kanyang katawan. Gayunpaman, katatapos lang niyang gawin ng kakaibang bomb aling sa kanyang likuran ang malakas na hangin. Pagkatapos nito, marahas itong dam-apo sa kanyang likuran. Roar! Ang biglaang matinding pag-atake ay direktang yumanig sa matandang multo na si Jai Xing hanggang sa siya ay patuloy na napaatras. Isang mahinang helenghing ang lumalabas sa kanyang lalamunan. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Xiaoyan, na nagpapakpak ng isang pares ng jade bone wings. Isang hindi makapaniwala ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang bilis ng huli ay umakyat sa isang nakakatakot na yugto na kahit siya ay hindi maramdaman. Matandang multo, subukan at tumanggap ng isa pang lotus ng apoy mula sa akin. Ang mga buto ng pakpak ay malumanay na ikinapak habang si Xiaoyan ay nagpakawala ng malamig na tawa. Pinitik niya ang kanyang daliri at 3 kumpol ng heavenly flames ang bumungad sa kanyang harapan. Pagkatapos nito, nabangga sila sa bilis ng kidlat dahil sa pag-iisip niya. Ang ekspresyon ng matandang multo na si Jai Xing ay biglang nagbago ng husto nang makita niyang balak ni Xiaoyan na pagsamahin muli ang heavenly flames. Ang kanyang katawan ay kumikislap at humakbang siya patungo kay Xiaoyan na parang kidlat. Ang iyong kasalukuyang bilis ay hindi sapat. Napangiti si Xiaoyan nang makita niya ito. Ikinumpas niya ang mga buto ng pakpak at ang kanyang katawan ay mabilis na umatras na parang meteorite, na iniwan ang matandang multo na si Jai Xing na malayo sa kanyang likuran. Sa tulong ng mga buto ng pakpak sa kanya, ang kanyang bilis ay maaaring makaligtaan na ang karamihan sa mga piling Daozun. Kung hindi siya sapat, magiging sapat ba kung idagdag ako? Ang mga salita ni Xiaoyan ay narinig lamang nang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan ang isang makulimlim na malamig na tawa. Kaagad, 2 malabong figure ang sumugod na dumaan sa bakanteng espasyo. Sa halos isang iglap, lumitaw sila sa isang maikling distansya sa harap ni Xiaoyan. Ang biglaang paglitaw ng mga figure ng tao ay nagdulot din ng kaunting pagbabago sa mukha ni Xiaoyan. Nilaibat ng kanyang mga mata ang 2 figure. Biglang nalaglag ang puso niya nang makitang may magkapares na pakpak ang likod ng 2 individual na ito. Heaven Demon Phoenix Tribe. Battle Through the Heavens. Kabanata 1269. Tulong. Medyo madilim ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang 2 figure ng tao na biglang lumitaw. Ang 2 individual na ito ay may puting buhok. Nakasuot sila ng kulay abong puting damit. Ang isang pares ng mga pakpak ay dahan-daang ibinababa sa likod ng 2 matandang ito. Malabong umalangaw-ngaw ang mahinang kidlat. Nakita ni Xiaoyan ang pares ng pakpak na ito kay Huang Zuan. Kaya naman, naunawaan din niya na ang 2 taong ito ay malamang na mga eksperto mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. 2 5-star Daozons. Nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang 2 walang malasakit na mukhang matandang ito. Ang kanyang puso ay lumubog ng hindi sinasadya. Ang lakas ng 2 ito ay hindi mas mababa sa matandang multo na si Jai Xing. Ang tribong ito ng Heaven Demon Phoenix ay talagang karapat-dapat na maging isa sa 3 nangungunang tribo ng mundo ng Magical Beast. 2 eksperto sa ganoong antas ang aktwal na lumitaw ng magkasama. Ito ba ang mga reinforcement mula sa Heaven Demon Phoenix Tribe? Na ang matandang kapwa na si Huang Zuan ay talagang sadyang nagpapaantala ng oras hanggang sa pagdating ng mga reinforcement. Mabilis na kumikislap ang mga mata ni Xiaoyan. Bigla ding humigpit ang kamao niya. Ang buto ng mga pakpak ng Heaven Demon Phoenix Tribe. Brat, ang katapangan mo ay sobra-sobra.
Isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abu-puting robe ay sumulyap kay Xiaoyan bago itinigil ang kanyang mga mata sa pares ng buto na pakpak sa likod ng huli. Bahagyang umangat ang gilid ng kanyang mga mata nang magsalita siya sa walang pakialam na boses. Malungkot ang mga mata ni Xiaoyan. Bahagyang napaatras ang kanyang katawan. Dalawang 5-star daw zone at isang matandang multo na si Jai Xing na may masamang hangarin na nakatingin sa gilid. Kung hindi maayos ang sitwasyon ngayon, malamang na mamamatay talaga siya ngayon. Hindi na kailangan ng anumang hindi kinakailangang salita. Kunin ang brat na ito, putulin ang buto ng mga pakpak at ibalik siya sa tribo upang maparusahan. Ang isa pang elder mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay nagsalita na may malamig na ekspresyon. Dapat nating parusahan ng husto ang mga ganoong aksyon. Kung hindi, paano natin mapipigilan ang iba sa hinaharap? Ganoon din. Hulihin natin siya, lampuhin ang kanyang Daochi at hahayaan siyang lumuhad sa libingan sa buong buhay niya. Tumanggo ang matanda na nakasuot ng kulay abo na puti. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay lubos na pinahahalagahan ang bangkay ng kanilang mga miyembro ng tribo. Ang sinumang maglakas loob na gumawa ng kahit katiting na paglapastangan sa bangkay ng miyembro ng tribo ay hahabulin nila na may layuning pumatay. Nagresulta ito sa hindi nila nakilalang sinuman na ng ahas na gumamit ng mga pakpak ng tribo ng Heaven Demon Phoenix para lumikha ng lumilipad na Dao skill sa loob ng maraming taon. Si Xiaoyan ang una ngayon. Hindi sinasadyang tumawa ng galit si Xiaoyan nang pinasyahan niya ang desisyon ng dalawang matandang ito na parang walang ibang tao. Kinulat niya ang kanyang kamay at 3 uri ng Heavenly Flame ang natipon. Pagkatapos nito, mabilis itong nabuo ng isang magandang Katanji tanging lotus ng apoy. Isang bakas ng mapanirang puwersa ang tahimik na kumalat mula rito nang nabuo ang apoy na lotus. Nagdulot ito ng matinding pagbabago sa enerhiya ng lugar na ito. Ang dalawang matatanda mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay nagulat din nang maramdaman nila ang lakas ng apoy na lotus sa palad ni Xiaoyan. Isang mababa at malalim na bulalas ang lumabas sa kanilang mga bibig. Malinaw na nagulat sila na talagang nagamit ni Xiaoyan ang isang Dao skill na ganoon kalakas. Dalawang mister, ito ay isang apoy na lotus na nabuo mula sa pagsasanib ng 3 uri ng Heavenly Flame. Huwag mong maliitin ito. Ang matandang multo na si Jai Xing sa di kalayuan ay pinagmamasdan ang apoy na lotus sa mga kamay ni Xiaoyan na may nakakatakot na mga mata bago nagbigay ng babala. Oo, walang pakialam na tumanggo ang dalawang ngunit hindi tumugon. Tumitig ang kanilang mga mata kay Xiaoyan at sinabing. Nararamdaman din ng matandang ito ang amoy ng dugong asensya ng Demon Phoenix. Brat, sinira mo ang lahat ng bawal ng aking Heaven Demon Phoenix Tribe. Walang ekspresyon si Xiaoyan. Pinitik niya ang kanyang daliri at tumaas ang apoy na lotus sa kanyang kamay. Pagkatapos nito ay sinabayan pa ito ng buntot ng apoy habang marahang sumugod sa dalawang matanda. Ang dalawang matandang lalaki ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga nang makita nila ang apoy na lotus na sumusugod. Ang malawak na karagatan na parang malakas na Daochi ay lumundag mula sa katawan nilang dalawa na parang bulkan. Malabo itong nagtipon at bumuo ng hindi pangkaraniwang malaking hugis ng Heaven Phoenix sa itaas ng kanilang mga ulo. Explode. Malamig na tumawa si Xiaoyan nang makita niya ito. Isang pag-iisip ang dumaan sa kanyang puso at ang apoy na lotus na lumipad malapit sa dalawa ay agad na namumulaklak. Kaagad, isang putok ang tumunog habang ito ay pumutok sa isang nakakalindol na paraan. Demon Phoenix Bell. Ang mga ekspresyon ng dalawang matatandang iyon ay lumubog habang ang nakakatakot na bagyo ng apoy ay hamampez. Nakabuo sila ng ilang mahiwagang selyo gamit ang kanilang mga kamay na parang bilis ng kidlat. Sa loob ng isang kisap mata, nakabuo ito ng 1,000 talampakan na malaking energy bell sa himpapawid, ganap na natatakpan ang bagyo ng apoy na dumaan. Klang! Ang bagyo ng apoy ay malakas na bumangga sa dingding at ang enerhiya ng buong lugar na ito ay naging hindi mapakali sa sandaling ito. Isang kulog na parang metal na tunog ang umalangaw-ngaw sa tabi ng mga tainga ng lahat, na naging sanhi ng matinding panginginig ng Daochi sa kanilang katawan. Isang nakakatakot na bagyo ang kumalat sa loob ng Demon Phoenix Bell.
Ang mapanirang puwersang iyon ay walang awa na bumangga sa mga dingding ng kampana. Lumitaw ang nakakasilaw na sparks habang ang Demon Phoenix Bell ay patuloy na umuuga. Sa totoo lang ay may bahagyang crackline na malabong kumakalat sa loob nito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng dalawang matatandang iyon nang makita nilang kumakalat ang maliit na crackline sa Demon Phoenix Bell. Nadama nila ang ilang kawalang paniwala sa loob ng kanilang mga puso. Ang Demon Phoenix Bell na nilikha nilang dalawa ay maaaring bitag ng 5 bituin na si Daozun. Gayunpaman, kasalukuyan itong nagpapakita ng mga senyales ng paghiwa-hiwalay sa mga kamay ng isang maliit na tao, na ang aura ay ng isang 3-star Daozun lamang. Medyo kakaiba ang batang ito. Nagpalitan ng tingin ang dalawang matanda at marahang tumango. Ikan-away nila ang kanilang mga manggas. Ang malawak at makapangyarihang Daochi ay mabilis na lumabas mula sa loob ng kanilang mga katawan. Pagkatapos nito, ibinuhos ito sa Demon Phoenix Bell, na naging dahilan upang ang napakalaking kampana ay naglalabas ng kakaibang kinang. Explode. Bahagyang lumubog ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang bagyo ng apoy na nakulong sa loob ng kampana. Isang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan at ang lakas ng apoy na lotus ay biglang sumabog ng buo. Klang! 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 Bumangga ang bagyo sa napakalaking kampana, na nagbuga ng nakakabinging ingay ng lupa. Kasabay nito, naging sanhi ito ng matinding panginginig ng Demon Phoenix Bell. Bang! Ang dalawang elder ng Heaven Demon Phoenix Tribe ay muling nagkaroon ng pagbabago sa ekspresyon nang makita nila ang Demon Phoenix Bell na nanginginig ng husto. Pero bago pa nila ito maipagpatuloy ang pagpapalakas, nakarinig sila ng malakas na putok. Ang walang kapantay na solidong Demon Phoenix Bell na iyon ay tuluyang nagkawatak-watak sa harap ng kanilang nakatulala na mga tingin. Ang dalawang eksperto mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay nasangkot nang sumabog ang Demon Phoenix Bell. Isang mahina at malalim na helenghing ang lumabas sa kanilang mga bibig. Nanginginig din ang mga paa nila hanggang sa umatras sila ng 2 hakbang. Isang hindi gaanong taktika. Matapos mabilis na patatagin ang kanilang mga katawan, ang dalawang matanda na nakasuot ng kulay abo na puti ay sinulyapan ang kasunod na bagyo ng paglipol. Tumayo sila habang nasa likod nila ang mga kamay at malamig na tumawa. Gayunpaman, walang nakakita na ang mga kamay sa ilalim ng kanilang manggas ay hindi sinasadyang nanginginig sa sandaling ito. Dalawang tanga. Sa di kalayuan, pinanood ng matandang multo na si Jai Xing ang dalawang ekspertong ito mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix at hindi sinasadyang umiling. Sa kanyang kakayahan, natural niyang naramdaman na ang dalawang matandang ito ay nagdusa ng ilang nakatagong pagkatalo dahil sila ay nagsanib kamay at kumilos ng malakas. Nang makitang ang Fire Lotus na nabuo mula sa pagsasama ng 3 uri ng Heavenly Flames ay naharang, bahagyang napakunot ang noo ni Xiaoyan. Agad niyang sinulyapan ang dalawang matatandang iyon at isang malamig na ngiti ang hindi sinasadyang sumilay sa kanyang mukha habang nagtanong. Kayong dalawa, medyo masama ba ang pakiramdam ninyo? Bahagyang lumungkot ang mukha ng matandang nakadamit na kulay abo nang marinig ito. Mahina siyang nagsalita. Matalas ang dila na brat. Isama mo ang iyong sarili at masunuring bumalik sa amin sa Heaven Demon Phoenix Tribe. Hindi namin gustong gumamit ng dahas. Gayunpaman, dapat ay malinaw mong makita ang sitwasyon dito. Ngayon, lahat kayo ay hindi makakatakas. Chi. Lumipad ang dalawang figure mula sa himpapawid nang marinig ang boses ng matandang ito. Sa wakas, huminto sila sa tabi ni Xiaoyan. Grupo sila ng Little Fairy Doctor. Napalibutan na tayo. Ang mga salita ng Little Fairy Doctor ay naging dahilan ng paglubog ng puso ni Xiaoyan. Saka lang niya ibinaling ang tingin. Natuklasan niya na halos 100 figure ang lumitaw sa paligid ng plaza sa hindi kilalang oras. Ang malalakas na aura ay kumalat sa lugar. Maliwanag, ito ang reinforcement na tinawag ng Heaven Demon Phoenix Tribe. Talagang pinapahalagahan tayo ng tribong ito ng Heaven Demon Phoenix. Maging si Xiaoyan ay hindi sinasadyang bumantong hininga at dahan-daang sinabi nang makita niya ang sitwasyong ito. Idinagdag ang dalawang matandang ito na biglang lumitaw, ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay mayroong 4 na 5-star Daozans. Ang lineup na ito ay sapat na upang maging karapat-dapat sa paglalarawang nakakatakot.
Bagamat mayabang ang tono ng matandang iyon, dapat sabihin na ang sitwasyon ngayon ay tila mahihirapang tumakas ang grupo ni Xiaoyan. Xiaoyan, ibigay ang Dragon Phoenix Origin Fruit. Baka payagan namin ang iyong mga kasama na umalis. Kung hindi, huwag mong sisihin ang aking Heaven Demon Phoenix na tribo sa pakikipagpatayan ngayon. Si Huang Zuan ay nasuspine sa walang laman na hangin. Nakayakap ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib habang siya ay nagpakawala ng malamig na pag-iyak. Ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay talagang kumikilos sa isang makapangyarihang paraan. Malamig na tumawa si Ziyan. Naningkit ang mga mata ni Huang Zuan. Tinitigan niya si Ziyan at dahan-daang sinabi. Ancient Void Dragon. Sa katunayan, hindi namin gustong masaktan ka ngunit ang aking Heaven Demon Phoenix na tribo ay hindi magpipigil kahit kaunti para sa Dragon Phoenix Origin Fruit. Ano ang dapat nating gawin? Masama ang sitwasyong ito. 4-5 star daw Zun. Mas nakakatakot ang lineup na ito kaysa noong nasa branch hall tayo ng Hall of Soul. Sumimangot si Tian Wu Zunzi at nagtanong. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Isang nakakalokong ekspresyon ang unti-unting bumalatay sa kanyang mukha. Kung pipilitin siya ng Tribong Heaven Demon Phoenix na ito sa kanyang limitasyon, muli lang niyang magagamit ang Annihilation Lotus Flame. Sa kanyang kasalukuyang lakas, malamang na kahit ang 4 na 5-star Dao Zone ay mahihirapang harangan ang Annihilation Lotus Flame na kanyang pinakawalan. Bagamat direktang papasok siya sa isang mahinang estado pagkatapos nito, wala siyang ibang pagpipilian sa kritikal na sandaling ito. Hindi na kailangang kumilos kayong lahat. Ipaubayan ninyo sa akin. Mukhang alam ni Ziyan ang iniisip ni Xiaoyan. Bahagyang umiling siya habang kumikislot ang tato sa maliit niyang kamay. Ang Dragon Phoenix Origin Fruit ay dahan-dahang lumitaw. Binuhat niya ang prutas na ito at tumayo sa bakanteng espasyo. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang pakialam habang tinitingnan niya si Huang Zuan at ang dalawang Heaven Demon Phoenix Tribe Elders, na ang mga mata ay natatakpan ng kasakiman. Kasabay nito, malamig siyang tumawa. Narito na ang Dragon Phoenix Origin Fruit. Halika at kunin mo kung may kakayahan ka. Nagulat ang grupo ng Little Fairy Doctor nang makita ang aksyon ni Ziyan. Magsasalita na sana sila nang pigilan sila ni Xiaoyan sa gilid. Umiling ang huli. Maaaring malikot si Ziyan ngunit hindi siya tanga. Dapat may dahilan siya sa aksyon niyang ito. Isang bata lang na Ancient Void Dragon. Sa tingin mo ba ay natatakot sa iyo ang matandang ito? Nagpalitan ng tingin ang mga mata ni Huang Zuan sa dalawa pang elder ng tribo ng Heaven Demon Phoenix. Bahagya siyang tumanggo. Agad namang nagsilabasan ang kanilang mga katawan. Ang tatlo sa kanila ay aktwal na sumalakay at sinugod si Ziyan sa mabangis na paraan. Ang bilis ng Huang Zuan trio ay lubhang nakakatakot. Sa loob ng isang kisap mata, sila ay lumitaw ng mahigit 100 metro sa harap ni Ziyan. Ang kanilang mga mata ay baliw na nakatitig sa prutas na nagbubuga ng hindi pangkaraniwang halimuyak. Kapag nakuha na nila ang bagay na ito, isang bagong Supreme Magical Beast na bloodline ang lalabas sa Heaven Demon Phoenix Tribe. Ang ganitong uri ng bloodline ay magiging mas malakas kaysa sa Ancient Void Dragon. Ang Dragon Phoenix Origin Fruit ay kabilang sa aking Heaven Demon Phoenix Tribe. Gayunpaman, nang ang mga kamay ng tatlong iyon ay malapit nang kunin ang Dragon Phoenix Origin Fruit sa maliit na kamay ni Ziyan, ang espasyo sa tabi ni Ziyan ay biglang naglabas ng tunog na nakagugulat. Nahati ito at nakabuo ng malaking butas. Kaagad, isang malakas na figure ang lumabas sa espasyo. Ang figure na ito ay lumitaw lamang nang ang isang napakalakas na presyon ay biglang bumaba. Sa ilalim ng panggigipit na ito, agad na namutla ang mga mukha ng mga eksperto sa Tribong Heaven Demon Phoenix. Ang figurang sumugod ang biglang nagpatigas sa Huang Zuan trio. Isang gulat na ekspresyon ang mabilis na kumalat sa kanilang mga mukha. Isang figure ng tao ang lumitaw. Kasabay nito, isang galit na nangingibabaw na tawa ang agad na umalangaw-ngaw sa buong lugar na ito. Ang isang miyembro ba ng tribo ng aking Ancient Void Dragon Tribe ay isang taong maaring mahawakan ng mga walang kwentang ibon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1270. Heiqing. Ang labis na galit na pagtawa ay parang kulog mula sa langit na tumama sa buong kalangitan.
Ang napakalakas na kapangyarihan ng dragon na nakapaloob sa galit na pagtawa ay naging dahilan upang ang Daochi sa loob ng katawan ng napakaraming tao ay lumitaw na medyo nakaharang sa sandaling ito. Ancient Void Dragon. Ang mga mata ni Huang Zuan Trio ay nagulat nang tumingin sila sa malakas na figure na lumabas mula sa loob ng spatial crack line. Sa wakas ay isang kilabot ang bomb alot sa kanilang mga puso. Bagamat ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay isang tip tribe na kapantay ng Ancient Void Dragon sa Magical Beast World, naunawaan nila na ang ultimate being sa Magical Beast World ay palaging ang Ancient Void Dragon. Kahit na ang Heaven Demon Phoenix tribe ay pinahintulutan ang posisyon na ito sa loob ng maraming taon, hindi pa rin sila nang ahas na magsagawa ng kahit katiting na kakaibang aktibidad. Noong sinaunang panahon, kahit ang kanilang mga ninuno, ang Heaven Phoenix tribe, ay nahirapang sugpuin ang Ancient Void Dragon, lalo na sila, ang mga inapo ng Heaven Phoenix na ito. Ang Huangzuan Trio ay maaari pa ring maglagay ng malakas na harapan kapag kaharap si Ziyan, na isang bata na Ancient Void Dragon. Gayunpaman, sa harap ng isang tunay na matured Ancient Void Dragon, ang malakas na harapan na iyon ay nawala ng mas mabilis kaysa sa anupaman. Mabilis na nagpalitan ng tingin ang tatlo. Biglang sumulpat ang Daochi sa loob ng kanilang mga katawan habang pilit nilang sinubukang tumakas mula sa solidong espasyo. Ang kanilang mga katawan ay kumikislap at sila ay umatras ng paputok. Slam! Gayunpaman, kagagalaw pa lang nilang tatlo nang ang malakas na figure ng tao na humakbang palabas sa ilang espasyo ay nagpakawala ng malamig na tawa. Humakbang siya pasulong at ang kanyang malaking kamay ay marahas na hamampes pababa sa malayong espasyo. Pagkatapos nito, natigilan ang lahat nang makitang isang malinaw na tunog ang biglang lumabas sa mga mukha ng Huangzuan Trio. May bakas ng dugong pula na palad ang lumitaw sa mukha nilang tatlo. Grog. Agad na iniluwa ng Huangzuan Trio ang isang subo ng sariwang dugo pagkatapos na hamampes ang palad na ito pababa. Ang kanilang mga katawan ay lumipad pabalik, na tila sila ay dumanas ng isang malakas na suntok. Sa wakas, marahas siyang bumagsak sa lupa sa harap ng mga nakakagulat na tingin mula sa maraming eksperto ng Heaven Demon Phoenix tribe. Binasag ng nakakatakot na puwersa ang hindi mapapantayang matigas na parisukat hanggang sa nabuo ang tatlong napakalaking malalim na hukay. Hiss! Ang lahat ay marahas na nakalanghap ng malamig na hangin habang pinagmamasdan si Huangzuan Trio, na nakahiga sa malalim na hukay habang natatakpan ng sariwang dugo. Patuloy na umaagos ang malamig na pawis sa mukha ng grupo ni Feng Qing'er. Isang nakakatakot na ekspresyon ang naruroon. Tatlong eksperto, na umabot na sa lakas ng 5-star Dao Zone, ay talagang hindi man lang nakayanan ang isang sampal mula sa Ancient Void Dragon na iyon. Ang grupo ni Xiaoyan sa langit ay hindi rin nakaimik sa eksenang ito. Nagkaharap sila. Pagkatapos nito, pinanood nila ang malakas na likod sa tabi ni Ziyan. Ang kanilang mga puso ay lubos na nayanig. Ito ba ang lakas ng isang matured Ancient Void Dragon? Talagang nakakatakot. Ayon sa hula ni Xiaoyan, malamang na ang lakas ng Ancient Void Dragon na ito ay umabot man lang sa antas ng 7-star hanggang 8-star Dao Zone. Kung hindi, imposible para sa kanya na madaling talunin si Huangzuan Trio hanggang sa ang huli ay walang kakayahang gumanti. Naging tahimik ang buong kalangitan dahil sa walang awa na hampas. Ang Bing Hizunzi na iyon sa di kalayuan, na nakikibahagi sa matinding labanan kay Tang Xin, ay nabigla hanggang sa puntong nagmamadali siyang tumigil sa pakikipaglaban. Puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Sinaunang Void Dragon. Ito ang pinakamahiwagang tribo ng magical beast sa kontinente. Kahit na halos hindi niya ito nakita ng ilang beses. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita na naman siya ngayon. Sino ba talaga ang Xiaoyan na iyon? Hindi lamang siya makakakuha ng tulong ng angkan ng gungunit ngayon, maaari pa niyang ipatawag ang isang Ancient Void Dragon. Ang taong ito, hindi maaaring masaktan. Ang kaisipang ito ay mabilis na lumipad sa loob ng puso ni Bing Hizunzi. Ang matinding takot kay Xiaoyan ay tahimik na umusbong sa kaibuturan ng kanyang puso sa sandaling ito. Sino pa ba ang nang-ahas na agawin ito? Ang malakas na figure ay nakakross ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at simpleng nakatayo sa langit sa random na paraan.
Kumalat ang walang katulad na pagmamalabos na damdaming iyon. Walang sino man sa buong parisukat na ito ang nang-ahas na ibuka ang kanilang bibig para magsalita. Si Mister ay malamang na isang elder mula sa Ancient Void Dragon Tribe. Gayunpaman, ikaw ay kumikilos ng malakas sa harap namin, itong mga nakababatang henerasyon ng Heaven Demon Phoenix Tribe. Anong kakayahan ang mayroon ka? Ang lalaking maputi ang buhok ay kadalasang napakayabang na individual. Tahimik siyang nagmura nang makita ang napakaraming eksperto mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix na natakot ng eksperto ng kabilang partido hanggang sa wala ni isa sa kanila ang nang-ahas sumagot. Agad siyang nagsalita sa malalim na boses. Ang iyong Heaven Demon Phoenix Tribe ay may mukha talaga para sabihin ang mga ganoong salita sa matandang ito. Ang tatlong walang kabuluhang ibon na iyon kanina ay gumawa ng ganoong bagay. Ang malaking lalaking nakasuot ng simpleng balat na damit sa bakanteng espasyo ay ibinaba ang ulo at tumingin sa maputing buhok na lalaki. Agad niyang sinabi, ang mga ayaw makaranas ng suntok ay dapat tumabi. Huwag magreklamo sa ama na ito. Ang matandang ito ay nakikita na kayong lahat ng walang kabuluhang mga ibon bilang isang nakakasira sa paningin. Ang Dragon Phoenix Origin Fruit ba ay isang bagay na maaari mong pakialaman? Ang amang ito ng malaking lalaki ay nagpakita ng kanyang dominanteng aura. Ang mga mukha ng medyo maraming tao ay naging pangit. Mula sa mga salitang ito, naunawaan nila na hindi na kailangang makipag-usap sa kanya ng dahilan. Sa halip, dapat gumamit ng kamao para magsalita. Ang mga hindi masyadong matigas ang kamao ay dapat mawala. Ang mukha ng lalaking nakasuot ng puti ay humalili sa berde at puti. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao ngunit hindi naglakas loob na ipagpatuloy ang sasabihin. Dahil sa lakas ng malaking tao, sapat na ang isang suntok para patayin siya. Ubo. Ang Huangzuan Trio ay sa wakas ay umakyat ng kahabag-habag mula sa malalim na hukay sa plaza. Pinunasan nila ang sariwang dugo sa kanilang mukha at nagkatinginan. Lumilitaw silang medyo nawalan ng gana. Tila wala ng pagkakataong makakuha ng Dragon Phoenix Origin Fruit. Kahit na ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay maaaring magpatuloy sa pagpapadala ng isang eksperto na maaaring tumugma sa kanya, ang Ancient Void Dragon ay tiyak na hindi papayag na makuha ito ng tribo ng Heaven Demon Phoenix dahil napansin na nila ang Dragon Phoenix Origin Fruit. Bata, sa pagkakataong ito, hindi late si Uncle Hay, tama ba? Sa wakas ay tumalikod ang malaking lalaki at nakangiting nagsalita kay Zian matapos hadlangan ang buong lugar. Mayroon pa ring matandang bastos. Pinaihit ni Zian ang kanyang maliit na kamay, itinuro ang matandang multo na si Jai Xing sa di kalayuan at sinabi. Agad na nagbago ang ekspresyon ng matandang multo na si Jai Xing nang makita niyang nakaturo si Zian. Nagtayo siya ng isang matapang na harapan at sumigaw. Ang matandang ito ay miyembro ng Hall of Soul. Anong kalokohan na kaluluwa? Sa tingin mo ba ay maglalakas loob ang Hall of Soul na magdeklare ng digmaan laban sa aming Ancient Void Dragon kapag binugbog kita? Nanlaki ang mga mata ng malaking lalaking iyon, na tinawag ang kanyang sarili na Uncle Hay. Ang kanyang pamaypay na parang malaking kamay ay muling itinaas at marahas itong sinampal sa matandang multo na si Jai Xing mula sa malayo. Ikanaway ng malaking lalaki ang kanyang kamay. Naramdaman ng grupo ni Xiaoyan na isang napakahiwagang ripple ang biglang naalis sa kalawakan. Ang ganitong uri ng ripple ang naghatid ng nakakatakot na lakas ng malaking lalaking iyon sa loob ng isang iglap. Narinig ko na ang Ancient Void Dragon ay nagtataglay ng talento upang mag-shuttle sa walang laman na espasyo. Malamang na ang kanilang paggamit ng spatial strength ay isang bagay na walang sino man ang maihahambing. Bulong ni Xiaoyan sa kanyang sarili sa loob ng kanyang puso. Ang ekspresyon ng matandang multo na si Jai Xing ay naging sobrang pangit nang makita niyang umaatake ang malaking lalaki ayon sa gusto niya. Ang Dao Qi ay nagmamadaling lumabas sa kanyang katawan at gumawa ng depensa dito. Bang! Isang nakakatakot na lakas ang sumanib sa espasyo halos kaagad. Pagkatapos nito, bumuhos ito sa katawan ng matandang multo na si Jai Xing. Isang pamumula ang direktang bomb alot sa mukha ng huli. Ang isang subo ng sariwang dugo ay hindi sinasadyang dinuraan. Ang kanyang katawan ay malungkot din na paatras ng ilang dose-dosenang metro bago dahan-daang nagpakatatag. Lumayo ka pa. Ang mga tulad mo ay hindi kwalipikadong hawakan ang mga tao dito.
Naging malamig ang ekspresyon ng malaking lalaki habang siya ay sumigaw ng mahigpit matapos niyang paalisan ang matandang multo na si Jaixing. Pinunasan ng matandang multo na si Jaixing ang sariwang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Mariin niyang ikinuyom ang kamao at ang mga mata ay naglalaman ng maitim na lamig pati na rin ang ayaw. Gayunpaman, napigilan ito sa harap ng ganap na lakas ng malaking tao. Naiintindihan din niya na walang kabuluhan ang magsabi pa. Sa halip, mag-iimbito lamang ito ng mas maraming kamao. Sa tulong ng Ancient Void Dragon ngayon, nakatitig lang siya sa mga buto ng Daosheng sa katawan ni Xiaoyan. Nagpalitan ng tingin ang grupo ni Xiaoyan sa isa't isa habang nakatingin sila sa Silent Square. Isang mapait na tawa ang kanilang pinakawalan. Ito ay talagang ang ganap na presyon mula sa lakas. Ang lahat ay walang silbi sa harap ng tunay na lakas. Oo, maganda ang ginawa mo. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magrereklamo tungkol sa iyo. Medyo nasiyahan din si Ziyan nang makita niya ang sitwasyon. Siya ay tumango at nagsalita sa isang magnanimous na paraan. Natahimik ang malaking lalaki nang marinig ang salitang reklamo. Nanlumo ang mukha niya. Maliwanag, marami siyang naranasan na pagkalugi. Maaari kang ituring na mabilis sa pagkakataong ito. Kung may mangyari man sa Dragon Phoenix Origin Fruit, hindi ito isang bagay na maaaring mabawi sa pamamagitan ng pagkakulong. Pinulot ni Ziyan ang kanyang maliit na bibig at huminga ng mahina. Hihihi. Ang malaking tao, na tinawag ang kanyang sarili na Uncle He, ay hinimas ang kanyang ulo at tumawa. Natural na naiintindihan niya ang kahalagahan ng Dragon Phoenix Origin Fruit. Kung ang bagay na ito ay talagang mapunta sa mga kamay ng Heaven Demon Phoenix Tribe, tiyak na hindi siya bibitawan ng mga matatandang iyon sa loob ng clan. Hoy, ito si Heiching. Isa rin siyang miyembro ng tribo ng Ancient Void Dragon Tribe. Mga kaibigan ko sila. Lumingon si Ziyan at nakangiting nagsalita sa grupo ni Xiaoyan. Ang huling pangungusap ay natural na binibigkas sa malaking tao na tinatawag na Heiching. Binabati ni Xiaoyan si Elder Heiching. Pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Batid niya na bagamat mukhang hindi masyadong matanda ang malaking lalaking ito, tiyak na siya ay isang matandang demonyo na nabuhay sa hindi mabilang na bilang ng mga taon. Oh, ikaw ang Xiaoyan, ha? Ha ha ha. Ang ina po ni Xiao Zuan. Hindi inaasahan na ang Xiao clan ay makakapagbuo pa rin ng ganoong tao. Talagang karapat-dapat itong maging isa sa 8 sinaunang clan. Sa kasamaang palad, ang bloodline ay tila naging scrap. Napatingin si Heiching kay Xiaoyan at nakangiting sinabi. Ang kanyang huling pangungusap, gayunpaman, ay isang bagay na siya lamang ang nakakarinig. Xiao Zuan. 8 sinaunang angkan. Nagulat si Xiaoyan. Narinig niya ang termino sa harap. Si Xiao Zuan, ang pinakanamumukod tanging ninuno ng angkan ng Xiao. Gayunpaman, siya ay medyo nalilito tungkol sa termino sa likod. Nang makilala ko ang kapwa ko Xiao Zuan noon, ako ay halos kasing edad ni Ziyan. Ibinuka ni Heiching ang kanyang bibig at ngumiti. Tinapik niya ang ulo ni Ziyan. Gayunpaman, hindi siya sumagot sa mga tanong. Pagbabago ng paksa, iwinagayway niya ang kanyang malaking kamay at sinabing, huwag na tayong mag-usap pa at umalis. Ilalayo ko kayong lahat dito. Kung hindi, magsisimulang mag-check-away muli ang mga balisang taong ito. Bagamat si Xiaoyan ay napuno ng pagdududa, hindi nararapat na sabihin niya ang anumang bagay kapag narinig niya ito. Ang tanging nagawa niya ay ang tumango. Ang malaking kamay ni Heiching ay random na ikan-away nang makita niya ang sitwasyong ito. Nagbuo rin ng crack line ang bakanteng espasyo sa harapan niya. Pagkatapos nito, nanguna siya sa paghakbang dito sa harap ng maraming titig. Si Xiaoyan at ang iba pang nasa likod ay nag-alinlangan sandali bago siya sinundan dito. Matapos ang huling tao ay pumasok sa spatial crack line, ang malamig na sigaw ni Heiching ay dumagundong mula sa crack line at umalangaw sa mga tainga ng lahat mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Heaven Demon Phoenix Tribe, lahat kayong lahat ay magtimpi ng kaunti kapag may gagawin kayo mula ngayon. Huwag talagang isipin iyon dahil lang sa hindi lilito ang aking Ancient Void Dragon. Ang ating tribo ay hindi man lang natatakot sa Ancient Heaven Phoenix, lalo na kayong mga inapo na umaasa sa mana ng dugo ng Heaven Phoenix.
Ang ekspresyon ng grupo ni Huang Zuan ay naging kakaiba nang marinig nila ang sigaw na ito na puno ng matinding banta.